Alright guys, ayan, welcome back muli sa ating spear fishing. So andito tayo ngayon sa Basol Island ulit. Balikan natin. Kasama ko yung aking dear buddy, si Bro Craig. Woo! Ayan, so yung isang kasamahan namin, si Jerome, ay hindi nakasama kasi naiwan daw yung kanyang fins doon sa lugar nila. Kaya kami lang muna dalawa dito. So prepare muna tayo, tapos magda-dive na tayo. So tingnan muna natin yung fins natin. So ito pa rin yung gamit nating spear gun, JY natin. Alright mga parechong, ayan, halos nakailang beses din tayo nag-attempt dito, nag-ambush at nag-abang-abang na may mapana tayong isda, ngunit hindi tayo pinalad. Buti na lang sa pagkakataong ito ay nakahanap tayo ng pwesto na merong isda tayong mapapana sa araw na ito. At ito guys, napakalabo po ng visibility sa araw na ito. Ito po ay gawa ng sunod-sunod po yun na malakas yung ulan dito sa amin at malakas din yung amihan, kaya naging ganito po yung visibility sa ilalim guys, naging malabo po. Kaya tsaga-tsaga na lang po muna tayo dito at hanggang sa makapana tayo ng isda nito. At ilang segundo pa nakalipas guys, walang nagpakita sa ating pelagic at buti na lang may mga dalagang bukid na lumapit sa atin. Ang tawag po nito sa amin guys ay mga pispita or mga lila. Kaya eto, bago ko pinana yung mga dalagang bukid, bali nagtingin-tingin muna ako dito sa paligid guys, baka may biglang pelagic na lalapit sa atin, at kaya nga lang wala talaga, kaya kuha na lang tayo ng isang piraso dito sa dalagang bukid para hindi tayo malugi sa pag-dive natin. Good size na rin to, ang isang to guys, halos umabot pa ito ng kalahating kilo. Kaya ayan, sure na yung pangulam namin dito sa pananghalian namin. Isang good size na dalagang bukid or pispita or lila naman ang tawag dito sa probinsya namin. At matapos natin guys ma-secure yung ating unang huli, ay nag-move po tayo ng ilang metro lang po ang layo doon sa unang pwesto natin kanina na napagpanaan ng dalagang bukid. At eto, nag-set ulit tayo ng pag-ambush dito sa may ibabaw ng bato. At timing yung pagkalapag natin dito guys, paglingon ko sa kaliwang bagi ko, meron palang dalawang unicorn fish na nakaabang dito. At buti na lang guys, napakamo ng mga isda na to. At agad po ito na lumapit sa atin, at kaya ito, nakapana tayo ng isang piraso dito. Umabot po ito guys ng 1.5 kilo, kaya goods na yung pang-ulam namin dun sa isla. Bali, tinabi na natin to at hindi na natin to ibinenta, at ito na lang yung pang-ulam namin dun sa isla pag uwi ko. Lord. At eto guys, ambush ulit tayo dito sa dive na to. Bali, unahan lang to dun sa napagpanaan natin kanina. Hindi kasi ako nagpabalik-balik sa pwesto guys kung saan ako nakapana ng isda, para hindi tayo mahalata ng mga isda. Kaya nagpalipat-lipat lang po ako ng pwesto para yung isda ay hindi natin mabulabog. So dito, another na pag-ambush yung ginawa natin. Nagabang tayo dito ng mga ilang segundo kung meron bang isda na lalapit sa atin. At paglingon ko sa may taas ay andito yung mga dalagang bukid. Napakarami po nila guys. Akala ko may pelagic na po na naghahunting sa kanila, kaya talagang
hindi ako mapakali dito. Talagang minamasdan ko kung ano yung mga isda na pwedeng lalapit sa atin. At eto nga, hindi lang nagtagal, may lumapit sa atin. Hindi pelagic, kundi isang unicorn fish. Kaya lang, hindi natin to napuruhan ng maayos guys. Akala ko kasi within a range na, kaya pinana ko kagad. Yung pala, medyo out of range pa. Kaya yung nangyari, hindi nakatagos yung sima natin. Ito po ay tuluyang nakawala. Sayang. Halos nasa 3 kilo na rin po ang isda na to. At dito naman guys sa dive na to ay lumipat po kami ng ibang area na pag pinagpanaan. Bali, lumipat po kami dito sa likod ng isla ng Basol at dito kami nagpatuloy sa pamamana dahil wala na pong isda na nagpakita doon kanina sa unang spot na napagpanaan namin. Kaya eto, lumipat kami. Dito guys sa unang dive natin ay nakatsempo tayo dito ng isang dapugan or batfish. Napaka-effective po ng fish cooler na pinahiram sa atin ng aking dive buddy. Kaya eto, nakapana tayo dito ng isang malaking dapugan. Akala ko na dito guys, hindi ko na mapapana ang isda na to dahil ito po ay dumiretso doon sa may malalim at ang sinundan naman natin, ito po ay lumiko at lumapit sa atin, kaya ito, napana natin ang isda na to. Ayos guys, may pangbenta na tayo. Ito po ay nagtimbang ng 2 kilo at goods na rin kahit malabo yung visibility at nakahuli pa rin naman tayo ng isda. Toblerone. At dito naman guys sa dive na to, after nating ma-neutralize at ma-secure yung ating unang dapugan natin, nag-set ulit tayo ng pag-ambush dito. Ngunit hindi pa lang tayo nakapwesto doon sa may malalim na part. May nagpakita sa atin at sumalubong itong good size na dapugan ulit. Ayan, napakaganda po ng pagkatama dito sa isda na to. Kaya na-secure natin ng maayos ito. Good size na rin ang isang to guys. Ito po ay nagtimbang ng 1 kilo at 700 grams. Kaya kwartang linaw na rin. May pangdagdag na tayo sa pangbenta natin. Toblerone. At eto guys, dive ulit tayo dito. At mag-a-ambush na naman tayo. At syempre gamit pa rin natin dito ang pinahiram sa atin ng aking dive buddy na kanyang DIY na pang fish cooler. At abang-abang tayo dito kung ano yung lalapit sa atin. At ito guys, may papalapit sa atin isang malaking
longnose emperor or dugso. Kaya lang ito ay dumiretso dun sa may mababaw na part, kaya hindi ako nakapana kagad dito. At ilang segundo pa nakalipas at eto, may isang ilak na naman ang lumapit sa atin. Papanain ko na sana, buti na lang bumalik itong malaking emperor, kaya eto, nag-change talaga tayo dito sa longnose emperor na to. Napakalabo po ng visibility guys, kaya hindi masyadong tanaw sa camera, pero tinamaan naman natin at nahuli ang isda na to. Dugso bro. Dugso. Longnose ba? Longnose emperor. Grabe ka effective sa mo cooler. Ha? Grabe ka effective. Dali kay Ivan, lupak. Para kadako. Bro, yan ako kadaa. Hindi ako nagpili. At sobrang tuwang-tuwa ako dito guys, kasi first time kong makapana ng ganito kalaking dugso. At ito po ay nagtimbang ng mahigit 3 kilo, kaya goods na rin. Kwartang linaw sa isda na to. Okay. Sige, ayaw ha. Ano natin nga rin tumako. Sige, kit andi na dugso. Nabaliko ko pa. Hindi na dugso. Okay guys. Babaw. Liter siyang panay. Para. Baliko. Ni doon na sa cooler. Oo. Kau ba sa lupak dako kayo? Wala na ako pa na lupak kay gipili ginako na. First class. Mas dako magara siguro sa lupak kaya. Tok. Okay. Gamit ang bukas sa lupak lagi. Gamit kaligid. Ano pa yung mga tubleron doon? Kita mo yung buka kira. Tabos kamot. Wala. Okay. Toblerone guys. Tubleron guys, duha ka pinaypay. Ada akakuan, ada papayad. Dugso. Mao lagi na tong dugso nakita na kita. Toblerone ba na doon? Gana pa diya oh. Salikan. Lubog lang nga siya. Gan. Pero sabi ka challenging sa lubog kay. Tingayar kang ko. Tingayar Gan ako. sa anis da sa dool. Pag may naskilid ako na doon. Pag ningin ay naskilid, ako na sa doon. Dali lang ako wahing. Sus, taon-taon. Nagpalayo siya. Taon-taon ni sunod ang lupak. Kapanaon ko sa lupak. Kung yan ay kiniwalik na. Sina ko lang labak. Ano balik ka doon? At eto guys, nag-dive ulit tayo dito. Nag-ambush na naman tayo dito. At syempre gamit pa rin natin ang ating pinahiram sa ating kaibigan natin na kanyang fish cooler. At eto, abang-abangan tayo dito kung ano yung isda na lalapit sa atin. At eto guys, may palapit na naman po sa atin na isang dapugan ulit or batfish. At eto, pinana ko na tong isda na to para pangdagdag sa huli natin. Napaka-effective po talaga guys kapag meron kang DIY na fish cooler kagaya nito. Lalong-lalo na po kapag yung mga spot mo ay medyo malabo yung visibility. Talagang nakaka-intense na mag-spear fishing dahil hindi mo alam kung ano yung isda na pwedeng lalapit or maakit sa ginawa mong ingay sa ilalim. At ito na rin guys yung naging panghuling pagsisid ko. Bali nag-try pa tayong mag-dive, kaya lang wala na pong isda na nagpakita sa atin. At naabutan na rin po tayo na naglubat yung GoPro natin. Kaya nag-decide po kami ng aking dive buddy na manangalian lang muna. At pagkatapos kami po ay umuwi na. At ito lang yung mga nahuli ko sa araw na ito. Bago guys magtapos yung ating video ay magsa-shoutout muna tayo. Unang-una shoutout kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City.
At shoutout din kay Sir Jason Bukio, kay Sir Jose Roldan Hornales, kay Ma'am Winnie Dimla Santos, kay Sir Romel Navarrete. Shoutout din kay Rogelio Susalo at kay Boy Dib Susalo from Sugbong Cogon, Misamis Oriental. At shoutout din kay Larry Marcelino, kay Felix Lumugdang and family from Paranaque City. At shoutout din Dennis De La Cruz family from Naik, Cavite. At shoutout din kay Sir Rodolph Oy Studio, kay June TV Vlog, si Badong Vlog, kay Canoe Fishing TV, Linon's Fishing Adventure, kay Bro Jeff Adventure, Pin Expert, Antonio Danter Adventure, kay Alice Piero Rimula, kay C Adventures PH, Bino Bix Vlog, Artbook TV, kay G Adventure, Tarzan and Palawan, at kay Manoy Neil Vlog. Maraming salamat po.